Ito yung sabi ni si Chis Escudero mga kababayan. Nagsalita na si Chis Escudero. Ito yung sinabi ni Chis Escudero na kung saan ayaw daw niya na tumakbong magka-vice president. Hindi ko maintindihan sa totoo lang. Kainan natin ang Pogo. Naririnig ko talagang yun. Siguro. Ito. Hindi ako interesado maging vice. Ang pangit naman nun sa panlasa. Kami magdedesisyon, kaugnay niyan. Tapos yung pala, interesado ko at gusto ko pala. So ngayon pa lang sinasabi ko na, hindi ako interesado, tatanggihan ko yun kung inalok man sa akin yun. Hindi tama at hindi dapat ginagawa ang yun. Sa katunayan, sa parte ng Kamara, siguro dapat ganun din, di ba? Kasi pipili ka mula sa Kongreso eh. Hindi naman din siguro dapat konsiderahin yan. Nung mga pumirma at nung mga nagsusulong ito, dahil baka mamaya masabihan sila na ito lamang pala ang interes at gusto nila, kaya nila ginawa ito. So prudence is the better part of valor. Delicadeza is rarely seen in government, but I think we can always go back to it and rekindle and refresh it in the minds of our people. Sang-ayon sa saligang batas. Kapag ka na-impeach, natanggal ang vice-presidente, ang papalit, pipiliin ng presidente mula sa Kongreso. Hindi automatic na Senate Ganito president. yan gusto kong explain sa inyo. Parang nililigoy-ligoy ni Chis ang sinasabi Ganito yan. Kung sakali na si Sara Duterte ay ma-impeach, dalawa lang po ang pagpipilian. Either si Martin Romualdez na House Speaker or Senate President Chis Escudero. Kung sakali na ma-impeach si Sara dalawa ang papalit sa kanya. Either House Speaker Martin Romualdez or Senate President Chis Escudero. Ngayon, kung sakali man na walang pipiliin si Pangulong Bongbong Marcos Lawa, pwedeng mag-appoint si BBM at pagbubutuhan ng Kongreso at Senado. So kumbaga parang magiging tatlo ang mapipilian. Kung ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos kay Chis Escudero at ayaw ni Pangulong Bongbong, hindi naman sa ayaw. Kung sakali na may i-appoint, special appointment. Ma'am Berlis Wondering, maraming salamat sa iyong 10 euro super sticker. Thank you so much po. So, ganun po yun mga kababayan. So, hindi daw siya pwedeng piliin kapag ma-impeach si Sara. Huwag po kayong magpalinlang. Dalawa po ang pwedeng pagpilian ng gobyerno. Senate President at House Speaker. So ngayon, kung halimbawa mayroong i-appoint na special appointment si Pangulong Bongbong Marcos, halimbawa piliin ni Pangulong Bongbong Marcos si First Lady Lisa, gagawin niyang Vice President. So pagpipilian at pagbubutuhan ng Senado at Kongreso niyan. So ngayon, pag pumayag ang Senado, ang Kongreso at pumayag ang Senado at binutuhan at nanalo na pabor kay First Lady Lisa, walang silbi si Chis at si Martin Romualdez. So ngayon, kung walang mai-appoint si Pangulong Bongbong Marcos, sabi nga kay Pangulong Bongbong Marcos matagal na never siyang mangialam sa impeachment na yan. So ngayon, dalawa ang pagpipilian, Senate President and House Speaker. So sa sinabi ni Chis dito, mga kababayan, ay hindi daw siya pwedeng piliin, nasa kanya, baka ayaw niya. Di ba? Hindi porket number 3 ako, number 2 ang Vice President, 1 ang Presidente, 4 ang Speaker. Yung 3 ang papalit sa 2. Hindi. Pipili ang Presidente mula sa Kongreso. Ang requirement para maging Vice President, pareho ng requirement para maging Congressman at Senador maliban sa isa. Edad. Edad, 40. 25 ang Congressman, 35 ang Senador, 40 ang minimum para sa President and Vice. So ang pwede lang pagpilian ng Pangulo, Congressman at Senador may edad 40 patas. Ginawa na yan ni dating Pangulong Arroyo, kung maalala nyo, nung natanggal sa EDSA 2, si Pangulong Estrada, naging presidente si Vice President Arroyo at that time, namili siya ng Vice Presidente mula sa Kongreso. At ang pinili niya, si Senator Gingona. So nangyari na yan. Pagpili niya, nominado yun, kailangan i-confirm by simple majority ng House at ng Senate voting separately na siya ang ginawa. Palawa, sinabi mo, hindi totoong wala pang Vice Presidente ng Presidente. Nangyayari na yan ng 2 beses sa kasaysayan natin ng recent history after the 87 Constitution. Una, si Erap, pangalawa si GMA. Dating mga Vice Presidente na naging Presidente.
sa kaso ni GMA, by assumption, nung una, tapos by election, depende kung sino papaniwalaan nyo sa protesta ni FPJ. Alam nyo kung na kaninong panig ako doon. Bilang panghuling katugunan, iniisip ko ba yon? Hindi. O, diba? So, hindi daw siya nag-assume at wala daw sa isipan niya na siya ang pipiliin. Oo. So, ang sa kanya lang daw, depende na daw sa, kasi actually, si Chis Escudero ba, 40 years old na ba siya? Kasi kung 40 years old na siya, pasok siya sa isa sa pipilian. Diba? Kung hindi pa siya 40 years old, hindi siya pwedeng pipiliin. Pero napaka-imposible na hindi 40 years old si Chis. Napaka-imposible. Si Bong Navarro nga, 40 years old na eh. Diba? Mas bata pa si Bong tignan sa kanya. Huwag kayong magalit sa akin ha, na sinabi kong matanda ang Chis. 50 plus na. So, pabor. Diba? Pabor. Kung 50 plus na si Chis or 40 plus na si Chis, pabor. Isa siya sa pipiliin. Either, Martin Romualdez or Chis Escudero. Ngayon, kung mayroong i-appoint ang Pangulo na gagawin niyang bise at paboran ng Kongreso at ng Senado, yun ang magiging papalit na Vice President. 'Di ba? So hindi daw nag-asam-asam si Chis ng ganun. Wala daw sa bokabularyo niya, ganun, ganon. Niwala. Nag-politician ka pa tapos hindi mo gustong maabot yung higher step, 'di ba? Ayaw mong nag-politician ka ano ba ang pangarap na maging politician? Una, 'di ba, nag-umpisa ka sa SK chairman, tapos city councilor, mayor, tapos naging governor, tapos naging congressman, 'di ba? Tapos naging senador, vice president, naging president or prime minister. Tapos sasabihin mo, hindi mo gusto, wala sa mo 'yon. Sinungaling. 'Di ba? Walang politician na hindi gusto marating ang tuktok. Yeah. Walang politician na hindi marating ang tuktok. Sabi nga ni Digong, wala na ako ibang hiling. Bakit? Naging presidente na ako. Bihira lang sa pamilyang Pilipino, ang anak vice president, ang tatay president. Kaya kung ako sa iyo, Inday, mag-resign ka na, magnegosyo ka na lang. Diba? Sabi ni Digong yon kasi wala kang alam. Diba? Tama ba ako, mga kababayan? Gusto niya i-promise na position na yan. Gusto niya yan. Maniwala kayo sa akin, nagpolitiko ka tapos nasa tuktok ka na eh. Papasok ka na sa power na yan, tatanggihan mo, keme, itlog. Ang tanong, diba? Ang tanong, kung iboto ba siya ng kapwa senador niya. Ganun lang naman yan eh. Posible siyang maging vice president kung iboto siya ng kapwa senador niya. Diba? Ang tanong, iboto ba siya? Makaluma yung sinasabi mo, ngayong vlogger mo na bago pumasok sa palit politiko. Alam mo, JD, wala kang ginawang maganda. Kabubuhan. Alam mo, pag DDS talaga, napakabubo. Vlogger daw muna bago mag-politics. Kahit sabihin mong vlogger ka, kung hindi ka nakakarating sa ganyang degree, wala kang degree, bawal ka pumasok sa politika. Tignan nyo, ang daming artista pumasok sa politika, mga walang kwenta. Diba? Yung isa, tatakbong senador, tapos walang plataforma, tapos walang degree. So, anong gagawin niya doon sa Senado? Magkakanta siya ng boom tarat-tarat? Giling-giling? Yung isa naman, magaling tumambling. Nung nanalong senador, puro lang kain. Yung isa naman, inanakan, may anak na abnormal. Tapos, ginamit pa ang anak, pati yung asawa na sikat. Asawa pala niya, naka-award nung nakaraan. Anong award ni Aquino, ni Chris? Nga? Maraming ganyan. Diyos ko. Di ba? Hindi nyo ba naaalala? Yung isa, tumakbong senador. Sabi niya, ayaw kong gumawa ng batas. Bakit? Ang dami namang batas, hindi man nagbago ang buhay ng Pilipino. Bakit hindi lang natin kantahan ng boom tarat-tarat yan sa Senado? Putang ina mo, Willie. Huwag ka na tumbo. Sumayaw ka na lang dyan, nagigiling-giling. Pareho lang kay dalawa ni Marcoleta. Wala daw West Philippine Sea. Pinaglalaban ng Pilipinas sa China kung wala West Philippine Sea. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Kent, mas bit ko si BP Gingguna na maging president kaysa kay Arroyo na unano.
At Plandiril. Plandirer ba? Sabi ni Elijah. Ngayon, Mamirian Suzuki, di ba? Yung boom, tarat, tarat. Boom, tarat, tarat. Tararat, tararat. May bagyo. Ganun ka doon. Mahirap yung ganyan. Mingming, manahimik kaming. Bawal ka kumain ito. Hipon to. Di ba? Actually, mga kababayan, maganda po yung lugar na aking kinaupuan po ngayon. Ayan, kung nakita nyo po, marami po kami dito. Nasa Malacanang po ako ngayon. O nakita nyo naman na, ayan po yung likod ko. Nasa Malacanang po kami ngayon. Gusto kong gusto kong maranasan na mabuhay royal blood sa araw na to. Sa mga hindi po nakakaalam, na sa Malacanang po pala ako. Pumunta lang ako bumisita. May uwi na din ako. Di ba? Mga kababayan. Kaya, alam nyo na. Di ba? Kaya, yun. At speaking of Cheese Escudero, mga kababayan. Di ba? Dito tayo kay Jamagno. Si Jamagno ha, dito tayo kay Jamagno. Jam Magno. Wala na, Magno.